Dinamdam din ng husto ni Claudine Barreto ang biglang pagkamatay ng kanyang kasintahan ng 4 na taon. At sa unang pagkakataon kahapon, naglakas loob siya para dalawin si Rico sa kanyang burol kasama ang kanyang mga kaanak. Ang madamdaming pagdalaw ni Claudine sa report ni Mario Dumawal. Madamdamin ang pagdalaw ni Claudine sa mga labi ni Rico kagabi. Kasama niya mga magulang na sina Mike at Inday Barreto, Marjorie, Gretchen at iba pang mga kapatid. Mahigit 1 oras na naglagi si na Claudine sa National Shrine of the Divine Child sa Lasal, walang pinapasok na media. Awang-awa ang ina sa sinapit ng anak. I told her if only I can have her heart and ease her pain as a mom. Pero mahirap Mario, I think she has to be given time to grieve. And, to heal probably. I wanted her to see Rico and realize no matter how painful that he is gone, but that his memories will always be there for us too. Minsan anya'y mahirap tanggapin ang itinakda ng may kapal. There are no words to really describe their pain, but I can very well feel it myself. Because Rico's been a part of our family for 4 years. 4 years is a long time. Sayang. God has His ways. Una nang ibinuhos ni Claudine ang kanyang damdamin sa dabas. Even if it's so hard, even if sometimes I feel na parang, bakit ngayon? Diba? I didn't even get to see him or to hug him or to say, Rico, I love you so much again. It was only through phone. Naayos na rin anya nila ni Rico ang anumang problema nila at inaantay na lang ang pagbabalik ni Rico mula sa bakasyon. Para daw when he gets back, he's more prepared. Mag-uusap kayo, uupo. Wala nang usapan. Basta we'll just have to think now, separately. Okay. Basta when he gets back, everything will be okay na daw. Umaasa ang kanilang mga kaibigan, matatanggap ni Claudine ang itinilaga ng may kapal. Habang nabubuhay tayo, dapat siguro yun na yung magbagong buhay at kalimutan na yung nakaraan. We love you so much. And alam ko kung bakit, anong purpose kung bakit nangyari to. Huwag siya mag-alala, aalalagaan si Claudine kasi yun yung huling bilin niya sa amin. Pinakamasakit marahil na hindi na magkakaroon ng katuparan ang relasyong matagal nang inalagaan. What do you want to believe in? Love pa rin. Ako love. Ewan ko, ikaw. Forever. Nice! Pero bao ni Claudine habang buhay, ang tamis at alaala ng isang pambihirang pag-ibig. I learned a lot. You know, there are so much good memories. And I don't know, how all of this can happen to us. You know, we had so much dreams and plans. We had so much secrets na kami lang may alam. Para sa TV Patrol, Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa kabila ng maraming intriga sa industriya ng showbiz, napanatili ni Rico Yan ang kanyang malinis na imahe. Hindi lang sa pelikula at telebisyon, nag-iwan ng marka ang batang artistang hinanga ng marami. Nagbabalik si Mario Dumawal. Simbolo ng text generation at primerong matinee idol, nakita agad kay Ricardo Carlos Castro yan, pangatlo sa 4 anak ni na Roberto at Teresita Castro yan, ang brilyo ng isang artista. 19 anyos si Rico nang sumikat sa isang skin product, pasaporte ang dimples at maamong mukha. Inilunsad siya bilang miyembro ng unang batch ng Star Circle noong 1996, ipinakilala sa Madrasta, at sa maikling panuhoy umangat bilang leading man na may kakaibang karisma at sensitibong puso. Fenomenal ang pagkatambal nila ni Judy Ann Santos sa Paano ang Puso Ko at Kay Tagal Kang Hinintay. Sa isang maintrigang larangan, matagumpay ang pagsisikap ni Rico na mapanatiling malinis ang kanyang imahe. Tapos ng marketing management sa De La Salle University, itinalaga siya ng Department of Education bilang tagapagsalita para sa kabataan noong 1999. Gayon din ang Philippine National Red Cross. Itinayo rin niya ang Pinoy Yan Foundation para sa makabuluhang youth program. Be witness and to try to spread the positive values that have been lost. Of course, things like love for family, love for God, love for environment, love for country, and value for education. Tumingkad din si Rico sa mga produkto niyang inendorso at sa mga itinayong kalakal kabilang na ang pampalamig at restaurant. Lahat anya ito inspirasyon ng kanyang edukasyon.
through my educational attainment, I have been supplied with sufficient backing and the confidence that I know I can do this. I know that I have endured. Naging inspirasyon din ni Rico si Claudine Barreto ng 4 na taon. Nakatambal niya sa Mula sa Puso at Dahil Mahal na Mahal Kita at nitong huli sa box office blockbuster na Got to Believe, kung saan ipinakita ng dalawa ang sigla ng buhay at romansa. After doing this movie, palagay mo si Rico will believe in weddings now? Natawa na lang ako. Huwag muna. No, huwag muna. More movies muna. Lalo pang tumingkad si Rico at naging idolo ng mga bata nang mabuo at mapasali siya sa grupong What a Man sa Magandang Tanghali Bayan at nagkaroon ng sariling comedy program na gayon din ang titulo. Sa mga huli niyang sandali, ipinakita pa rin ni Rico ang kanyang kasiglahan sa kabila ng mga personal na problema. Vacation, trip, Holy Week vacation. Kung fenomenal ang pakikiramay ng libu-libong tao dito sa Lasal Green Hills para kay Rico yan, ito'y hindi lang pakikiusyoso. Tinuturing din ito ng masa na trahedya ng isang idolo at huwarang artista na marami pa sanang pwedeng gawin sa kanyang sining at lipunan. Pero sa maamo at makisig ng mukha at malinis na imahe, laging matatandaan si Rico yan na higit pa sa idolo ng telebisyon at sine Pilipino. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Malambing po siya. Never ko po siyang narinig na sumisigaw, nagagalit. Napaka-lovable niya, napaka-sweet, tsaka napaka-thoughtful. Napaka-responsible na tao, napaka-gentleman na tao. Taong ang dami-dami mong matututunan pag nagsalita siya. Liham si Professor Julie Tanyada ng Lasal mula sa kanyang dating estudyante si Rico Yang. Ayon sa note, nagsisisi si Rico at di niya naabutan sa opisina si Miss Julie, pero mahal daw niya ito. Nanghihinayang si Miss Julie dahil di na niya naitago ang liham. Ito na pala ang huling alaala sa kanya ni Rico. That he's gone at a very young age, it also freezes him in your mind. Like, he's never gonna grow old. He's never gonna grow pangit or, he's always gonna be guwapo in your memory. Parang kailan lamang palakad-lakad lang daw sa pasilyo ng eskwelahan si Rico. When he'd come in and they see him, they just cheer and say, si Rico yan, after that commercial about the cookies. And then wala lang, he'd just go straight and then sit there where he was seated. And then he's just like any other ordinary student. Ayon naman sa kanyang spiritual advisor na si Father Kaluwag, sadyang walang pinipili ang kamatayan. Pero naniniwala siyang handa si Rico na humarap sa Diyos. Rico died believing in God, very much present in his life. Gaya ng kanyang buhay, ganun din kaikli ang yearbook entry ni Rico. Pero para sa mga mag-aaral, sa halip na takot, inspirasyon ang namamayani sa kanilang puso sa maagang pagkamatay ni Rico. We must live life to its fullest. Parang yun yung ginagawa ni Rico na at least kahit na namatay na siya, nagawa niya, nasimulan niya yung mga talagang gusto niyang magawa sa buhay. Para sa kanyang eskwelahan, hindi mabubura sa kanilang alaala si Rico dahil siya'y nagbigay sigla hindi lamang sa paaralang ito, kundi sa lahat ng mundong kanyang ginalawan. Para sa TV Patrol, Paul Henson, ABS-CBN News. Bago matulog, ay maring maging resulta sa bangungot o pancreatitis. Alam mo, Martin, ang nangyari kay Rico ay acute hemorrhagic pancreatitis. At ito'y posibleng mangyari kanino man. Kaya't huwag tayong matutulog agad pagkatapos kumain ng busog. Balik tayo kay Aljo. Halibayan, isang linggong parangal ang inihanda para sa pumanaw na aktor na itinuring ng pangalawang tahanan ang noontime show. May report si Charo Lugarda. Naghihinagpis ang mga kasama ni Rico sa Magandang Tanghali Bayan, pero ika nga sa showbiz, the show must go on. Pero ang dati-dating masaya at magulong set ng MTV ay dinalot ng pambihirang katahimikan kanina. Namayani ang kulay puti. Pagbibigay daw sa hiling ni Rico nang minsang magkakwentuhan sila ni Ami Perez tungkol sa kamatayan. Sabi niya, ay ako gusto ko mga naka-white, tapos naka-beige, tapos nagre-red wine. Gusto ko yung masaya, sabi niya. Gusto pa nga daw niya may techno music, basta gusto niya party. Damang-dama ang pagkawala ni Rico mula sa mga artista, staff at crew, pati na ang studio audience. Sa harap at likod ng kamera, hindi maitago ng mga artista at komedyante ang matinding kalungkutan.
Mamimiss ko yun tuwing umaga. Pag alam niyang masama ang loob ko. Naway mo magsasabi sa akin na, Mamang, you look wonderful today. Rico, nung sinabi mo na parang I'm too far, parang kuya Dick, I wanna reach out. Gusto ko malaman mo, Rico, na gano'n lang ako, pero I love you very much. Mahal ko kayong lahat dito. Una kasi natutulog siya, binangungot na siya, ginising ko siya 3 beses eh. May maliit na binigay sa akin sa kung sabi, kulang yung lalagyan mo, sabi sa akin, ito na lang, kunin mo to, ibibigay ko sa'yo. Napaka-gentle niya. Nakikita niya yung bitbit ko yung lahat ng gamit ko. Tutulungan niya ako. Dito laging nakaupo si Rico. Dito naman sa dressing room kung saan siya tumatambay, mahilig si Ricong lokohin ang mga kapwa-artista, nilalambing, tinutokso, kinikwentuhan. He's very, very jolly. Pero pag may gusto kang itanong sa kanya na seryoso, pwede mo rin siya kusapin na seryoso. Everyone here is just trying so hard to like, parang okay lang to. Kasi everybody's in the stage of yung parang tatanggapin pa lang. He's one of the few people na I really seek advice when I had a problem. May sinabi sa akin si Rico na, I think I'll carry for the rest of my life. Minsan na daw nabanggit ni Rico na gusto niyang maging masaya ang mga mahal niya kahit na wala na siya. At kahit ngayon nagdadalamhati sila sa pagpanaw ng kanilang katrabaho at kaibigan, ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng kasiyahan dahil tiyak, yan ang gustong mangyari ni Rico. Para sa TV Patrol, Charo Lugarda, ABS-CBN News. Bang ng droga o pagkalason ang tunay na sanhi ng pagpanaw ni Rico yan. Ito ang lumabas sa autopsy report ng PNP Crime Laboratory. 0.07% ng ethyl alcohol o katumbas ng 2 bote ng beer lamang ang natuklasan sa katawan ni Rico. Sa opisyal na report, acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot ang ikinamatay ni Rico na posibleng bunsod ng pagbara ng bato sa abdo, sa tubo papuntang pancreas o lapay, pag-inom ng ilang klaseng mga gamot at viral infection. Misteryo pa rin sa larangan ng medisina ang bangungot kaya nagkakaiba-iba rin ang pananaw ng mga doktor. One is pag may bato sa gallbladder, no? Ito yung gallbladder. And the other one is alcohol, no? Ingestion of alcohol. Yun ang mga dalawang common causes. So yung acute hemorrhagic pancreatitis, that could be a cause of bangungot? No, it's a non-specific finding. Non-specific, ibig sabihin, it does not necessarily have to be the cause. Pwedeng finding lang siya because the patient died, no? Ang nagsilbing gabay ng aktor sa oras ng kanyang kalungkutan at tagabigay ng payong espiritual. Ang report mula kay Mon Ilagan. Isang atinista at isang lasalista, isang protestante at isang katoliko, isang alagad ng simbahan, isang alaga ng showbiz. Nag-cruise ang kanilang landas, hindi para makipagpaligsahan, kundi para sa isang misyon, magserbisyo para sa kabataan. Nagkakilala sina Father Tito Kaluwag ng Ateneo at ang lasalistang si Rico noong nakarang anibersaryo ng EDSA. Mula noon naging spiritual advisor na ng aktor si Father Kaluwag. Ayon kay Father, hindi lamang role model ng kabataan si Rico. He would have been our president. And ito yung mga tao na hindi ito lang galing sa show business, pero ito yung mga tao na very involved sa socio-political affairs ng bansa natin. Si Father Kaluwag ang isa sa huling nakausap ni Rico bago lumipad patungong Dos Palmas. Ayon kay Father Kaluwag, nagtungo doon si Rico upang mag-isip-isip, magmuni-muni at mamahinga. Excited siya kasi he wanted time to pray and to reflect. And sabi niya, to pull my life together. Pero sa halip na nakangiti at masiglang aktor, malamig na siyang bangkay nang bumalik sa Maynila. Pero kahit mabigat sa dibdib, maswerte pa rin anya si Rico. I just broke down and cried. Tapos sabi ko kay Rico, pangako ko sa'yo, I will continue your dreams and hopes. Marami ang hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagpanaw ni Rico. Ang tanging konsolasyon na lamang ayon na rin kay Father Kaluwag, si Rico umano ay namatay ng handa at nagawa niya ang mga dapat niyang gawin. Para sa TV Patrol, Monila. Ni Rico, bagamat sikat na artista ito, pagdating sa kanyang mga proyektong pangkawang gawa, siya ay malihim. Far from provinces as far as Zamboanga, wherein
puro mga speaking engagements ang ginawa ni Rico sa mga eskwelahan, sa local eskwelahan. No? There were some tree plantings. Personal daw itong lumilibot sa mga probinsya upang maghanap ng mga scholar para sa kanyang Pinoy Yan Foundation. Mismo ang mga anak ng kanyang bodyguard na si Jojo, pinapaaral niya. Pinangakuan rin niya ang mga itong pagtatapusin ng kolehiyo at bibigyan ng trabaho. Yung pangako niyang pagtatapusin yung mga bata, lalong-lalo na yung panganay. Paano na ngayon? Walang iwanan. Matatandaan mo yun, di ba? Sabi mo walang iwanan. Pero bakit mo kami iniwan? Nang nabalitaan ni Rico na nabaon sa utang ang pamilya ng yayang si Wilma dahil sa amang may cancer, agad niya itong binigyan ng 50,000 piso. Sa Tanay, bibiling lote. Talagang balak niya, bigyan kami bawat isa sa amin. Driver, si Kuya Joe, saka ako. Tapos, sa gitna, bahay niya. Alam ng lahat na part owner ng Orbit si Rico, pero ang hindi alam ng publiko, mula sa kanyang kita sa Orbits, nagdodonate si Rico sa Bantay Bata Foundation. Maging ang kanyang mga business partner, bilib sa likas na galing ni Rico sa pagnenegosyo. He was saying, there's nothing sure in business. It's like, sometimes the first 3 years, talagang loss yan. But you should hang on. Sa paglisan ni Rico, di lamang bilang isang artista ang kanyang maiiwanang alaala sa publiko, kundi higit sa lahat bilang isang negosyanteng may puso, isang socio-civic leader na handang tumulong sa mga nangangailangan. Para sa TV Patrol, Jing Castañeda, ABS-CBN. Take me to your heart, show me where to start. Bihira sa artistang kabataan ang tulad ni Rico Yan. Mapadrama o comedy man, kayang magdala niyan. Ang mawawala sa'yo kung makapagpustahan ka sa akin. Kung manalo ako, may boyfriend ka, may pictorial ako. O kung matalo ako, hindi na kita guguluhin. Promise! Pero sa likod ng kinang ng pelikula o telebisyon man, may isang Rico Yan na handa sa kanyang patutunguhan. Nagahasa sa akin sa taping. Okay. Hindi ko man lang siya natikman. Mukha pa naman siyang masarap. At sabayan man ang katuwaan pagkawala ni Rico Yan, hinagpis na dulot ng maaga niyang kamatayan, di matanggap ng magandang tanghali bayan. Ginagamit po namin yung salitang pamilya. Alam niyo po sa araw-araw na pagsasama namin, tunay na pamilya, o higit pa, ang nabuo po sa amin. Kaya po yung pagkawala ni Rico, hindi lamang po pagkawala ng isang artista, isang barkada, isang kaibigan, kundi isang tunay na kapamilya. Pero malungkot nga ba si Rico Yan? Kung siya'y nariyan lang, eto kaya ang mensahe sa atin na nag-iisang si Rico Yan? Kaya naman, let's not look at this as goodbye. This is an opportunity for us to move on. Para sa TV Patrol, Mark Logan, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mga balita.